Iniwan niya ang korona at naglakad na walang sapin sa mga disyerto, kagubatan, at nasusunog na mga kalsada upang itulak ang kanyang katawan sa mga limitasyon nito. Sa gutom sa loob ng ilang linggo, sinanay niya ang kanyang katawan at isipan na makayanan ang anumang bagay dahil gusto niyang magkaroon ng maladyos na kapangyarihan para iligtas ang lahat. Nagsimula ang kwento 2,000 taon na ang nakalilipas nang lumipat ang isang tribo na tinatawag na Aryans sa mga lupain sa tabi ng Indus River sa paanan ng Himalayas. Dinaig nila ang mga taong naninirahan doon at kinuha ang kontrol. At nang maglaon, ang panuntunang iyon ay nagbunga ng maraming kaharian sa buong rehiyon. Kabilang sa mga kahariang iyon ay ang Kosala, na lumakas at patuloy na pinipilit ang kalapit na kaharian ng Shakira, na nagpapadala ng mga puwersa nito upang sakupin ito sa tuwing may pagkakataon. Sa tuwing sumisiklab ang digmaan, nawawalan ng buhay ang mga tao, at iniwan nito ang kanilang mga lupain sa pagkasira habang ang iba ay inalipin. Lahat ay naghihirap habang sila ay namumuhay ng miserable at umaasa na may magliligtas sa kanila. Samantala, sa isang templo ng monghe sa isang lugar sa Himalayas, naramdaman ng isang dakilang monghe na nagngangalang Asita ang isang malakas na presensya mula sa timog at hiniling sa kanyang alagad na si Naradita na bumaba sa bundok at tumungo doon upang maghanap ng isang dakilang tao na magiging hari ng Shakaradan. Pagkalipas ng ilang taon, si Haring Suddhodana ng kaharian ng Shakira ay nagtungo sa kagubatan para sa isa sa kanyang mga regular na paglalakbay sa Pangangaso at nasaksihan ang isang kakaibang himala, kung saan ang lahat ng mga hayop sa kagubatan ay nagtitipon sa paligid niya sa kapayapaan at katahimikan. Biglang dumating ang isang mensahero at sinabi sa kanya na tinatawag siya ng Reyna. Nagmamadali silang bumalik sa palasyo kung saan sinabi sa kanya ng kanyang asawang si Reyna Maya na nakakita siya ng isang malaking elepante na may 6 na pangil na pumapasok sa kanyang katawan. Nang marinig ito, natuwa si Suddhodana, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa himalang nasaksihan niya at sinabi na nararamdaman niya na ang bawat buhay na nilalang sa buong lupain ay nag-alok sa kanila ng pagpapala nito. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilog, at sinabing, kahit na kadalasang nahaharap sila sa tagtuyot sa oras na ito ng taon, walang ganoong mga palatandaan sa oras na ito, at sinabi na ito ay dahil sa anak na malapit ng ipanganak sa kanila. Samantala, sa labas ng kastilyo, isang grupo ng mga sundalong Shakira ang dumaan sa mga karalitaang lansangan ng kanilang tinubuang bayan, na pinamunuan ng ilang mga bilanggo kasama nila. Ang kanilang marcha ay nakakuha ng mata ng isang batang alipin na nagngangalang Chafra, na sinubukang tingnang mabuti, ngunit nauwi sa pagkabunggo sa mga lokal na tulisan. Nang mapansin ng mga magnanakaw ang mahahalagang bagay sa basket na dala niya, hiniling ng mga tulisan na ibigay niya ang mga ito kung gusto niyang palayain siya ng mga ito. Mabilis na tinakbuhan ito ni Chafra, na pinilit na habulin siya ng mga tulisan sa masikip na kalye hanggang sa makalusot siya sa isang makipot na eskinita. Habang siya ay huminto para makahinga, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Tota ang biglang tumalon sa kanya at inagaw ang tela na kanyang dala. Nang maglaon, nang sabihin ni Chafra sa kanyang may-ari ang tungkol sa nangyari, ang kawawang bata ay hinampes ng marahas. Sa sandaling marinig ito ng kanyang ina, sumugod siya at nakiusap sa may-ari na parusahan siya. Tumanggi ang may-ari, na ipinaliwanag na ang babae ang kanilang paninda, ngunit nagpa siya na magpakita ng kaunting awa sa pamamagitan ng pagbibigay sa batang lalaki ng 3 araw upang maibalik ang nawawalang tela, at binalaan siya na kapag nabigo siya, ibebenta niya ang kanyang ina. Hindi kayang isipin ni Chafra na mawala siya. Habang dumadaan sa abalang palengke, nakita niya ang parehong tela na ibinebenta sa isang tindahan at sinubukan niyang nakawin ito pabalik at tumakas. Sa kasamaang palad, siya ay mabilis na nahuli at napahirapan ng husto. Pagkatapos nito, natitisid siya sa ilang hakbang at tahimik na nangakong gagawin ang lahat para pigilan ang mga mangangalakal ng alipin na ibenta ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang maliit na magnanakaw na nagngangalang Tota ay nagpakita sa tuktok ng isang pader kasama ang kanyang mga kaibigan, pinagtatawanan siya. Hiniling ni Chafra na ibalik niya ang mga tela, ngunit mas tumawa lang ang bata at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na atakihin siya. Pinatumba ni Chafra ang ilan sa kanila, ngunit sa lalong madaling panahon ay napuno siya ng kanilang mga numero at pinahirapan siya sa isang pulpol. Nakahiga na napahirapan at pagod na pagod sa lupa, nakiusap siya sa bata na ibalik ang mga tela, sinusubukang ipaliwanag ang mga kahihinatnan.
Di nagtagal, nagkamalay si Chafra sa loob ng isang sira-sirang barong-barong at nakita niya si Tate doon, na tumawag sa kanyang kapatid na babae upang gamutin ang kanyang mga sugat. Dumating siya at binigyan si Chafra ng mapait na gamot na ginawa nila sa pamamagitan ng pagpapakulo ng anumang ugat na makikita nila sa malapit. Pagkatapos nito, nagpakilala si Tata at sinabing na ibenta na niya ang ninakaw niyang tela. Agad na sumigaw si Chafra bilang pagtutol, ngunit diretsyong sinabi sa kanya ng kapatid na babae ni Tata na nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagnanakaw sa iba at kinukutsa siya, na sinasabing siya ay nananaginip sa eskinita habang ang kanyang mga gamit ay dinadala. Ipinaliwanag ni Chafra na maaaring hindi na niya makita ang kanyang ina dahil doon, na ikinalulungkot nila, at nag-aalok si Tata na tulungan siyang iligtas ang kanyang ina. Nang maglaon sa araw na iyon, inakay ng mga mangangalakal ng alipin ang mga babae upang ibenta sila kasama ng ina ni Chafra. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang tigre mula sa gubat, na pinaslang ang parehong mga mangangalakal sa lugar. Ibinaling nito ang atensyon sa ina ni Chafra. Ngunit bago ito maka-atake, sumugod si Chafra na may hawak na mga bato. Gayunpaman, bago niya may hagis ang mga ito, ang tigre ay umatras sa mga palumpong kung saan iniiwan ng espiritu ni Tata ang hayop at bumalik sa kanyang katawan. Napapaligiran ng mga hayop, nakatayong nakangiti ang batang lalaki. Nagkataon namang nakita ito ng isang dumaraan na monghe na nagngangalang Naradeta at nagtaka kung ang batang lalaki ang pinagpala ng kanyang gurong si Asita na sinabi sa kanya. Ngunit bago sila makapagdiwang, dumating ang hukbo ng Kosala upang salakayin ang Kapalivasto, ang kabisera ng kaharian ng Shakira. Ipinaliwanag ni Tata kay Chafra na ang kaharian ng Kosala ay gustong lumawak sa kanilang lupain at napagtanto na ang hukbo ay dadaan sa kanyang nayon. Iniisip ang tungkol sa kanyang pamilya, nagpanik siya at nagmadaling makarating sa nayon sa tamang oras. Ang general ng hukbo ng Kosala ay tila isang malupit at walang awa na tao na natutuwa sa paningin ng pagpaslang, tumatawa na parang baliw. Habang tinatahak ng hukbo ng Kosala ang nayon, ang batang lalaki ay desperadong tumakbo upang hanapin ang kanyang ina at kapatid na babae, ngunit natagpuan lamang silang sawi. Dahil sa kalungkutan, nanumpa ang bata na maghayganti, at nangako si Chafra na sasama sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, nang ang hukbo ng Kosala ay nagtayo ng kampo upang ipagdiwang bago magtungo sa kabisera, si Chafra at Tata ay lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo, bigo sa kung gaano kahirap maabot ang general. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Tata kay Chafra ang kanyang plano at inilagay ang kanyang espiritu sa isang kabayo sa hukbo ng Kosala at ginamit ito upang magdulot ng kaguluhan. Sinamantala ni Chafra ang sandali at tumalon sa inaalihan na kabayo upang makalapit sa general bago tumilapon ang ilang mga arrow at ibinato ang mga ito sa general. Ngunit ibinaling ng general ang kanyang ulo sa huling sandali at makitid na nakatakas sa kasawian. Sa ilang sandali, natagpuan ni Chafra at ng kabayo ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga sibat. Ngunit bago pa man sila makahampas, isang pulutong ng mga balang ang biglang tumama sa kampo, na nagdulot ng kaguluhan sa hukbo. Sa pagkuha ng pagkakataon, hinabol ni Tata at Chafra ang general sa isang ilog kung saan nadulas ang general sa tubig. Ang kanyang swerte ay umiikot habang ang mga gutom na buwaya ay lumalapit, na pinalilibutan siya habang siya ay nagpupumilit na manatiling nakalutang. Mabilis na kumilos si Chafra upang tapusin siya gamit ang isang palaso upang ipaghiganti ang pamilya ni Tata, ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan siya, iniisip kung gusto niyang manatiling isang alipin sa buong buhay niya. Ang general, na nataranta at desperado, ay tumawag, inialay ang lahat ng kanyang kayamanan kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay. Hindi pinansin ang galit na protesta ni Tata, pinaslang ni Chafra ang mga buwaya isa-isa at pagkatapos ay sumisid at hinayla ang general sa kaligtasan. Bumaling siya kay Tata na may paghingi ng paumanhin, ipinaliwanag na ang lalaking ito ay maaaring maging susi sa pag-angat sa hanay ng Kosala, na tinatawag itong isang minsan sa isang buhay na pagkakataong ipinagkaloob ng langit. Inilatag ni Chafra ang kanyang plano upang makakuha ng impluwensya sa hukbo, at iginiit na ito ang tanging paraan para sa mga alipin na tulad nila upang makatakas sa kanilang mahirap na buhay. Laban sa kanyang mas mabuting paghatol, at ubiling sumang-ayon si Tata.
Kinabukasan, isang sundalo ang nagmamadaling pumasok upang sabihin kay Haring Sod O'Donnell na ang hukbo ng Kosala ay pumuslit mula sa ilog Rahini ng magdamag matapos mawala ang karamihan sa kanilang mga supply sa isang pulutong ng mga balang at na ngayon ay naiulat na nawawala si General Bude. Napangiti si Haring Sod O'Donnell sa kaluwagan ng magsimulang magsaya ang mga sundalong Shakira, pagkatapos ay lumakad ang hari sa kanyang asawang si Maya at sinabing ligtas siyang makakabalik sa kanyang tinubuang bayan upang manganak. Kasabay nito, dumating sina Tata at Chafra sa base camp ng Kosala. Nagpasalamat si Chafra kay Tata sa pagsang-ayon sa kanyang makasariling kahilingan bago siya hilingin na bumalik at sabihin sa kanyang ina na darating siya para sa kanya balang araw. Sa pag-alis ni Tata, dinala ni Chafra si General Bude sa kampo kung saan sumugod sa kanya ang mga sundalong Kosala, na tumawag ng mga medak. Siya pagkatapos ay bumagsak, kumikilos na pagod na parang dinala niya ang general sa lahat ng paraan, hinahayaan ang eksena na maglaro ayon sa kanyang pinlano. Nang magkamalay ang general, tinawag niya ang bata at tinanong kung paano niya ito mababayaran, na sinabihan lamang siya ni Chafra na magpahinga ng maayos. Pagkatapos ay nag-aalok ang general na ampunan siya at binibigyan siya ng lugar sa kanyang paglilingkod, at tinanggap ni Chafra ng walang pag-aalinlangan. Bumalik ang eksena sa kaharian ng Shakira kung saan dinadala si Reyna Maya sa kanyang tinubuang bayan. Ang kanyang mga bantay ay nagtayo ng isang kampo malapit sa Rahini River dahil kailangan nilang tumawid para makarating doon. Ang bawat sundalo ay inutusang protektahan ang Reyna sa lahat ng paraan. Sa madaling araw, sa pagsikat ng araw, ang mga hayop ay nagtitipon sa ilalim ng isang puno, at nagiging malinaw na ang tagapagmana ay ipinanganak. Sinabi ng Reyna sa kanyang anak na ang buong mundo ay nag-aalok ng pagpapala nito, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang kalusugan ay nagsimulang mabaygo. Sinugod siya ng mga escort at ang bagong pang-anak pabalik sa kastilyo kung saan nagmamadaling sinalubong sila ni Haring Sod O'Donnell. Hiniling ni Maya sa hari na makita ang sanggol at hiniling na pangalanan niya ang batang lalaki na Siddhartha. Ang hari ay ngumiti at sinabi na ito ay isang malakas na pangalan, na nagpapakita ng kahulugan nito bilang ang isa na nakamit ang kanyang mga layunin. Habang humihina ang kanyang lakas, hinawakan ni Maya ang sanggol at hinaplos ang kanyang mukha bago pumanaw, iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dakilang monghe upang makita ang bata. Sa sandaling pagtitig niya ng mga mata sa sanggol, ang monghe ay nabigla, napansin na ang sanggol, na itinuro ang isang daliri sa langit at ang isa sa lupa, ay nagpapakita na siya ay walang katumbas sa lupa or sa langit. Siya ay naghula na ang bata ay lalago upang maging isang Shakira King, bagaman sa oras na iyon siya mismo ay hindi na mabubuhay upang masaksihan ito. Lumipas ang 10 taon, at nakita namin ang isang grupo ng mga lokal na mananayaw na sinusubukang aliwin si Siddhartha, ngunit siya ay nababagot at umalis sa kanyang silid. Samantala, hinanap siya ng 2 alipin ng hari, sina Gotani at Vizier, dahil gustong makita siya ng kanyang ama. Nagsalita ang bata mula sa likod ng puno at muling nagtanong sa kanila tungkol sa sistemang 4 na caste. Inulit ng 2 ang aralin, na nagpapaliwanag na ang pinakamataas na caste ay tinatawag na Brahmins, na kinabibilangan ng mga monghe na nananalangin para sa kaunlaran. Gayunpaman, iniisip ng prinsipe na katawa-tawa na ang isang bansa ay maaaring umunlad lamang sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga monghe. Sinisikap nilang hikayatin siya na siya at ang kanyang amang hari ay dapat sumunod sa mga Brahmins, at pagkatapos ay sasabihin na ang susunod ay ang mga Katriya, na kinabibilangan ng mga dakilang mandirigma at maharlika na tulad niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila na sa ibaba ng mga maharlika ay ang mga karaniwang tao at mga ngalakal na kilala bilang mga Vishas, at sa pinakailalim ay ang mga Sudra, na kinabibilangan ng mga alipin at manggagawang manwol. Tinanong ni Siddhartha ang kalokohang ito, na nagtatanong kung bakit ang mga alipin ay inilagay sa ibaba, ngunit ang 2 ay mabilis na sinamahan siya sa hari. Sa trono, ang isang mandirigma na nagngangalang Bandaka ay pinupuri para sa kanyang trabaho sa Mag-ada, at hinihimok siya ng hari na patuloy na magtrabaho para sa kaunlaran ng bansa habang hinirang niya siya bilang bagong general. Nang dumating si Siddhartha, ipinakilala ng kanyang ama ang prinsipe sa bagong general, na nagsasabing si Bandaka ay isang dalubhasang mamamana. Sa loob ng 10 taon na ito, naghari ang Kosala, na dinudurog ang mga kaaway na kapitbahay sa mga tiyak na tagumpay.
At ngayon, sa pagbabalik ng hukbo mula sa pinakahuling panalo nito, isinisigaw ng mga sundalo at mamamayan ang pangalan ni Chafra, na pinupuri siya ng may paggalang. Alam ng lahat na kinuha siya ni General Budi bilang kanyang anak, at kumalat ang balita sa mga hanay na si Chafra na ngayon ang napiling tagapagmana ng legacy ng general. Nakatingin sa maraming tao, ngumiti si Chafra sa kung gaano kalayo na siya umunlad. Bumalik sa Katriya, isang monghe ang nagtuturo sa mga batang Katriya, na sinasabi sa kanila na dapat silang maging mahuhusay na mandirigma na may kakayahang talunin ang hukbo ng Kosala. Sa kanila, bumangon si Siddhartha at nagtanong kung ano ang nangyari sa mga sawi pagkatapos ng kanilang libing. Ngunit nairita ang guro at sinabihan siyang maupo at huwag nang mag-aksaya ng oras. Ang mga kaibigan ng prinsipe ay nakipagtalo sa kanya na ang mga lektura ng matanda ay nakakainip, at pinalaktawan siya ng mga ito sa klase. Ang maliit na grupo ay tumungo sa kagubatan, kung saan inamin ni Siddhartha na hindi pa siya nakakalabas ng palasyo. Sa sandaling iyon, nakita ng dalawang magkaibigan ang isang kuneho at hinabol ito. Ngunit kapag ang isa sa kanila ay naglalayon ng isang palaso, si Siddhartha ay tumalon sa kanya, hinahayaan ang kuneho na makatakas. Ang dalawang batang lalaki ay muling tumakbo pagkatapos nito, habang ang prinsipe ay nananatili sa likuran, mukhang malungkot dahil hindi niya matiis ang sinumang manakit ng isang buhay na bagay. Pag-alagala na mag-isa, hindi nagtagal ay naligaw siya ng landas at natagpuan ang kanyang sarili sa isang maliwanag na lugar kung saan ang isang monghe na maitim ang balat ay tumutugtog ng instrumentong pangmusika. Umupo si Siddhartha sa harap ng lalaki, iniisip kung panaginip lang ba ang lahat. Samantala, si Yaka ay natigil sa paglubog ng putik at sumisigaw ng tulong. Sinubukan ni Siddhartha at ng isa pang batang lalaki na hilahin siya palabas gamit ang isang puno, ngunit ang batang lalaki ay makakahawak lamang sa mahinang sanga, na pumuputol sa sandaling mahawakan niya ito, at siya ay lumubog ng mas malalim hanggang sa mawala ang kanyang buhay. Dahil sa pagdadalamati, tumakbo ang prinsipe patungo sa kanyang madrasta, at niyakap siya nito, nakahinga ng maluwag na ligtas na siya. Ngunit nang sumigaw siya na si Yaka ay nasawi, siya ay nagkasakit ng kalungkutan. Hinihimok niya itong magpahinga, pagkatapos ay pumunta sa hari, sinisisi ang sarili sa trahedya. Ngunit sinabi ng hari sa kanya na ang kahinaan ng bata ay nagmumula sa kanyang kapanganakan na ina, si Maya, at tiniyak sa kanya na inaalagaan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ngayong ang bata ay umabot na sa edad na 10, oras na upang simulan ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Kinabukasan, habang si Siddhartha ay payapang nakaupo at nakikipaglaro sa isang paru-paro, biglang pinaslang ng isang palaso ang paru-paro, na ikinagulat at ikinagalit ng prinsipe nang magpakita ang general ng kanyang ama na si Bandaka, na sinundan ng malapitan ng hari, na ipinaalam sa bata na ang lalaking ito ay magiging kanyang martial arts trainer mula ngayon. Inutusan ni Sad O'Donnell si Bandaka na huwag maging isi-isi sa kanya dahil lang siya ay isang prinsipe, at malugod na sumang-ayon ang general. Nang maglaon, nang dalhin ni Bandaka si Siddhartha upang magsanay gamit ang isang busog at ipinakita ang kanyang husay sa ilang mga perpektong shot, ang prinsipe ay hiniling na subukan ito, ngunit siya ay halos hindi makapag-shoot habang siya ay nakikipagpunyagi sa isang busog. Sa isa pang sesyon ng pagsasanay, napansin ng mga sundalo na itinutulak ni General Bandaka ang batang prinsipe sa kanyang limitasyon kahit na siya ay 10 taong gulang pa lamang, paulit-ulit siyang inaatake upang pilitin itong ipagtanggol ang sarili. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, kinuha ng general si Siddhartha na nakasakay sa kabayo at nagsimulang atakihin ang mga hayop para lamang sa libangan, na nagudyok sa batang lalaki na hilingin sa kanya na huminto. Tumugon si Bandaka sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na huminto sa pagiging mahina, pagkatapos ay tumakbo pagkatapos ng isang USA habang ang prinsipe ay sumusunod, nagmamakaawa sa kanya na pabayaan ito. Nang sinubukan ni Bandaka na kumuha ng isang perpektong shot, sinasadya ni Siddhartha ang kanyang sarili upang patamaan siya, na nagpapahintulot sa USA na makatakas. Pagkatapos ay sinabi ni Bandaka sa bata na ang hari ng isang bansa ay dapat na malakas at hindi nangangailangan ng kabaitan bago tapusin ang sesyon para sa araw na iyon. Katulad noon, lumipas ang 5 taon, at sa mataong lungsod ng Saivati sa loob ng Kosala Kingdom, ang mga tao ay nagsasaya habang si Chafra ay nakatayo sa arena, nakikipaglaban sa isang mabangis na kalaban.
Ang bawat galaw niya ay tumpak at hindi sumusuko, nakakakuha ng atensyon ng isang marangal na ginang na hindi maitago ang kanyang paghanga habang madali niyang tinatalo ang naghahaman. Siya ay nanalo ng sunod-sunod na paligsahan. At bagamat kung minsan ay tila ba ang laban ay hindi pabor sa kanya, ang pag-aalala ng ginang ay nagpapasigla lamang sa kanya hanggang sa muling mapasa kanya ang tagumpay. Nang maglaon sa araw na iyon, nakatagpo ni General Bude si Chafra at nag-alok ng kanyang pagbati, na sinasabi sa kanya na sa isa pang panalo sa huling laban bukas, ang trepeyo ng hari ay mapapasa kanya kasama ang titulong bayani ng mga tao. Itinaas ni Chafra ang kanyang ulo, sigurado sa tagumpay, at nanumpa na hindi magdadala ng kahihiyan sa kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, pumasok ang marangal na ginang mula sa nakaraan at nag-alok sa kanya ng isang bulaklak kasama ang kanyang pag-asa at panalangin para sa kanyang tagumpay. Sa sandaling umalis siya, ipinahayag ng general na siya ang anak ni Vizier, si Lady Malika. Hawak ang bulaklak, nararamdaman ni Chafra na parang nararamdaman na niya ang tagumpay. Nang sumunod na araw, pumasok si Lord Chafra sa arena sa mga dumadagandong na mga awit at hinarap ang kanyang huling kalaban, si Lord Bindika, ang panganay na anak ng isang marangal na pamilya. Sa hudyat ng host, ang dalawang mandirigma ay nagsasagupaan at nagsasalpukan ng kanilang mga espada. Si Chafra ay tila nasa isang malinaw na kawalan dahil sa kanyang maliit na sukat, dahil ang lahat ng kanyang mga welga ay napalihis ni Bindika, na kalaunan ay tinulak siya pababa sa kanyang kabayo. Gayunpaman, hindi sumuko si Chafra dito at sinubukang tumalon sa kanya. Ngunit inilipat ni Bindika ang kanyang kabayo at sinipa siya pabalik sa lupa. Pagkatapos nito, sumakay siya pasulong na nakatutok ang kanyang talim sa bata, ngunit iniiwasan ito ni Chafra sa huling sandali sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas at hinawakan ang kanyang saddle. Pagkatapos ay pumunta siya sa likod ni Bindika at hinayla siya pababa sa kabayo sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, at ang dalawang mandirigma ay nahuhulog sa lupa. Nang makita ito, tumakbo si Malika na may luha sa kanyang mga mata habang hinihimok ng karamihan ang mga mandirigma na tumayo. Si Chafra ay bumangon at sinubukang magland ng isang lumilipad na suntok, ngunit pinatumba siya pabalik ni Bindika gamit ang kanyang malalakas na braso. Pagkatapos ay sinubukan niyang durugon siya sa pamamagitan ng paglundag sa bata, ngunit bahagya itong naiwasan ni Chafra sa pamamagitan ng paggulong patagilid. Pagkatapos ay bumangon si Bindika at nagawang patumbahin si Chafra gamit ang isang suntok sa kanyang mukha at pagkatapos ay binuhat siya mula sa kanyang ulo at sinimulan siyang marahas na sinuntok pababa. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamao bilang pagdiriwang, ngunit muling bumangon si Chafra at sinabi sa kanya na hindi pa ito tapos. Nang makita ito, kinuha ni Bindika ang kanyang espada at sinubukang putulin siya, ngunit umiwas si Chafra at kumuha ng ilang bato upang maalis ang espada sa kamay ni Bindika sa pamamagitan ng paghagis nito. Pagkatapos noon, mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at itinutok ito sa kanyang mukha bago siya itinumba gamit ang taludtod ng espada upang mabali ang ilan sa kanyang mga ngipin. Sa pamamagitan nito, idineklara niya ang kanyang tagumpay at nakuha ang titulong bayani ng bayan kasabay ng trepeyo ng hari. Nang maglaon sa araw na iyon, personal na inaalagaan ni Lady Malika ang mga pinsala ni Chafra habang hinihiling nito sa kanya na maging mahinahon habang inaamin niya kung gaano kasakit ang panoorin ang buong laban. Samantala, si Vizier ay nakikipag-inuman kasama si General Bude at ipinahayag ang kanyang nais na pakasalan ni Chafra ang kanyang anak na babae. Masayang tinanggap ni General Bude ang panukala, na itinuturing itong isang malaking karangalan para sa kanilang mga pamilya. Ngunit pagkatapos ay ibinahagi ni Vizier ang isang nakakagambalang tanong, na nagtatanong kung si Chafra ay tunay na anak ng kanyang nasawi na nakatatandang kapatid na babae, na nahuli sa general na hindi nakabantay, at natatakot siyang lumabas ang katotohanan. Naalala ni Bude ang gabi nang ang isang mababangkas na batang lalaki ay nagligtas sa kanyang buhay at tinawag si Chafra ng lihim sa hating gabi, na nagbabala sa kanya na kung may makaalam na siya ay ipinanganak na isang Sudra, ito ay magdadala ng kapahamakan sa kanilang dalawa, na humihimok sa kanya na panatilihin ang lihim sa lahat ng mga gastos, pagkatapos ay iniwan siya ng may babala. Samantala, pabalik sa kaharian ng Shakira, si Siddhartha ay naging isang mabuting binatang prinsipe. Pinapahanga niya si General Bandaka sa pagsasanay, at ang mga sundalong Shakira ay nagmasid sa paghanga sa kung gaano siya kabilis lumaki.
Ipinagmamalaki ni Haring Sud-O na ang kanyang anak na lamaking napakalakas kahit na siya ay 15 taong gulang, at sinang-ayunan din ng general ang pagsulong ni Siddhartha. Kalaunan ng gabing iyon, ang prinsipe ay pumuslit gaya ng dati kasama ang mga maharlikang gwardya upang ibalik siya. Ngunit madaling nalampasan ni Siddhartha ang mga ito at nakatakas. Habang mabilis siyang nakasakay sa kanyang kabayo sa lungsod, nadatnan niya ang isang nagdadalamhating mag-asawa na nagdadalamati sa pagkawala ng kanilang anak. Di nagtagal, mas maraming lalaki ang lumabas, na nagsasabing sila ay mga outcast dahil sa sakit, na nagpapalimos kay Siddhartha para sa pera. Walang pag-aalinlangan, inalis ni Siddhartha ang kanyang mga damit na seda at mahahalagang palamuti, inihagis ang mga ito sa tabi habang ang mga naninirahan sa slum ay nag-aagawan upang agawin ang mga ito. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang lokal na magnanakaw upang kunin ang mga kayamanan, sinisipa ang mga may sakit na mga outcast sa tabi at pinagtatalunan na ang mga nasasawi na tao ay walang silbi para sa gayong mahahalagang bagay dahil ninanakaw nila ang lahat para sa kanilang sarili. Matapos pagnakawan ang mga itinapon, ibinaling ng mga tulisan ang kanilang mga matako na mata kay Siddhartha. Ngunit bago nila mahawakan ang binata, isang babae ang dumating sa pinangyarihan at inutusan silang pabayaan siya. Tinawag siya ng mga tulisan na sister at nagreklamo habang binabalaan sila na kung sino man sa kanila ang mananakit sa lalaki, lahat sila ay mawawalan ng ulo. Kahit nalilito, atubiling sinunod ng mga tulisan ang kanyang utos at umatras. Pagkaalis nila, tumungo din ang babae sa kabilang direksyon at sinabihan siyang bumalik dahil hinahanap siya ng lahat. Ngunit sinubukan siyang pigilan ni Siddhartha. Huminto siya at sinabing Mega Ayla ang kanyang pangalan at pinayuhan ang prinsipe na huwag ibigay ang kanyang mga bagay sa mga outcast. Sinabi niya na ang mga ito ay kalahating sawi na mga tao na inabandona ng kanilang mga pamilya at ngayon ay naghihintay ng kasawian na dumating at tapusin ang kanilang mga buhay. Sinabi niya sa kanya na hindi niya maiintindihan ang buhay sa labas ng kastilyo, na ikinagalit ni Siddhartha at tinanong niya kung alam niya ang mundo na hindi niya alam. Kinabukasan, dinala ni Mega Ayla ang prinsipe sa paligid ng bayan kung saan nalulungkot si Siddhartha nang makita niya ang kinakain ng mga tao. Itinulak siya ni Mega Ayla palayo, ngunit ang prinsipe ay patuloy na humihinto nang makita niya ang mga tao sa masamang kalagayan. Tinanong ni Mega Ayla ang prinsipe kung bakit siya naakit sa lahat ng ito, ngunit bago siya makasagot, nasaksihan ng prinsipe ang isang alipin na pinahirapan ng masama dahil sa pagtatangkang magnakaw ng prutas at tumakas. Umiiyak ang prinsipe habang napagtanto niya ang pinagdadaanan ng kanyang mga tao, ngunit ipinaliwanag ni Mega Ayla na lahat ay masasawi balang araw, at lahat sila ay tao, anuman ang kanilang kasta or katayuan. Kinalaunan ng araw na iyon, hindi makapag-focus ang prinsipe sa pagsasanay at umalis ng maaga. Tinawag niya itong isang magandang araw at umalis upang makita si Mega Ayla. Bumisita sila sa bayan at pinapanood ang lahat mula sa isang bangka. Tinanong ni Mega Ayla si Siddhartha kung okay lang ba sa kanya na makasama siya ng ganito dahil karaniwang hindi siya papayagang makipag-usap sa kanya. Nang marinig ito, pinaalalahanan siya ng prinsipe tungkol sa sinabi niya tungkol sa kanilang kapwa-tao. Nang marinig iyon, itinulak siya ni Mega Ayla sa tubig, hiniling na lumangoy kasama niya habang pinapanood ni General Bandaka ang lahat ng ito na may masamang ngiti. Nang maglaon, ang prinsipe ay tinawag sa isang madla kasama ang hari, at siya ay napag-alitan kapag tinanong ng hari kung siya ay gumugugol ng oras sa isang hamak na karaniwang tao. Naiinis ang prinsipe nang marinig niyang tinawag ni Sud-O na si Mega Ayla na isang hamak na karaniwang tao at sumisigaw bilang pagtutol. Ngunit ang hari ay sumigaw pabalik sa kanya, na nagsasabing siya ang kinabukasan ng kaharian at dapat palakasin ang bansa. Umalis ang hari habang pinagbabawalan ang prinsipe na umalis sa kastilyo, habang si General Bandaka naman ay nakikinig at masayang ngumingiti. Kinagabihan, habang hinahangaan ni Mega Ayla ang kagandahan ng ilog, nagpakita ang general at ipinaaresto siya ng kanyang mga tauhan at itinali sa krus para tapusin. Habang sinisigaw niya ang pangalan ni Siddhartha, sinisikap niyang makawala sa mga gwardya upang maabot ang kanyang ama at itigil ang pagpaslang. Lumaya si Siddhartha at sinundan ng kanyang ama, hinihiling na malaman kung bakit niya inaresto si Mega Ayla. Sinabi ng hari na siya ay nasa isang pulong, ngunit ang prinsipe ay sumigaw sa kanya na palayain siya kaagad.
Tinanong ng hari kung tungkol sa babaeng tulisan ang pinag-uusapan niya, at nilinaw ni Siddhartha na hinding-hindi niya ito mapapatawad kung tatapusin niya ito. Habang tumatanggi ang hari, binunot ng prinsipe ang kanyang talam sa harap ng lahat, tinanong ang hari kung sobrang kaiya-hiya ang pagiging in love. Ibinaling ng hari ang kanyang mukha habang ipinapaalala sa binatang prinsipe ang kanyang mga tungkulin bilang prinsipe sa bansa. Ngunit ang prinsipe ay patuloy na humihiling sa kanya na iligtas si Mega Ayla. Nang makita ang kanyang anak na puno ng puot sa kanya, pumayag si Sud O'Donnell sa kanyang kahilingan na palayain ang tulisan sa kondisyon na pakasalan niya si Prinsesa Yas Aidara ng kalapit na bansa. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagkasuklam ang prinsipe. Ngunit habang sumisigaw ang mga tao na tapusin si Mega Ayla, kinalma niya ang sarili at tinanggap ang panukala sa ilalim ng pressure. Gayunpaman, gumamit si General Bandaka ng isang mainit na talam at sinunog ang kanyang magkabilang mata. At nang sumigaw si Siddhartha at nagtanong kung ano ang kanyang ginawa, sinabi ni Bandaka na binulag niya ang kanyang mga mata upang hindi na siya muling tumingin sa kanya. Sinabi ni Mega Ayla sa prinsipe na huwag nang mag-alala tungkol dito. At habang siya ay dinadala, sinigawan niya si Siddhartha, na sinasabing ang mukha nito ay nakaselyo na sa kanyang mga mata sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at sinasabi sa kanya kung gaano siya natutuwa na makilala siya at masiyahan sa kanilang maliit na oras na magkasama. Hiniling niya sa kanya na maging isang dakilang hari at kinuha habang umiiyak ang prinsipe. Hindi nagtagal, ikinasal ang prinsipe kay Prinsesa Yasudhara, at mukhang masaya ang lahat maliban sa prinsipe. Ipinahayag ni Haring Sud O'Donnell sa kanyang anak na noong siya ay ipinanganak, ang dakilang monghe na si Asita ay nagbigay sa kanila ng isang propesya na siya ay magiging dakilang hari ng Shakaraden. Samantala, dumating ang batang si Tata, na tila bata pa, kasama ang ina ni Chafra at ang monghe na si Naradita sa kaharian ng Kosala. Nagtatalo si Tata na dapat na narito si Chafra. At habang tumitingin sila sa paligid, sumisigaw ang mga tao na parating na ang general. Si Tata ay tumalon sa isang tao at nalaman na ang tinatawag na general ay si Chafra mismo. Ang ina ni Chafra ay nalungkot at nalilito, at si Tata ay nasa sabik, humihiling na bisitahin ang palasyo ng general. Ang ina ni Chafra, gayunpaman, ay nagsabi na ang makita ang kanyang anak ay sapat na para sa kanya. Nang maglaon, hinimok ni Chafra ang mga pinuno ng Kosala at sinabi na dapat nilang salakayin muli ang kaharian ng Shakira at angkinan ang kanilang mga mayayabong na lupain para sa kanilang sarili. Sinang-ayunan ng lahat ang ideya at nagsimulang maghanda habang ang isang mensahero ay naghahatid ng balita ng digmaan sa Shakira. Sinabi ni Haring Sud O'Donnell kay Siddhartha na ang kanilang bansa ay maliit at isang himala na umiwas sila sa digmaan ng ganito katagal. Ngunit ngayon ay tila hindi maiiwasan. Nang magpakita si Siddhartha ng ilang pagtutol, na nagsasabing napupuot siya sa pagdanak ng dugo, sinigawan siya ng kanyang ama, sinusubukang ipaunawa sa kanya na kung sila ay umatras, ang kanilang kaharian ay masasakop ng Kosala. Ngunit kapag ang prinsipe ay hindi nakuha ang alinman sa mga iyon, ang hari ay umalis, na nagsasabing hindi siya maaaring maging isang hari na may ganoong saloobin. Makalipas ang ilang sandali, nagkatagpo ang hukbo ng Kosala sa mga puwersa ng Shakira malapit sa isang nayon sa hangganan. Pinangunahan ni Chafra ang pag-atake, at si Prince Siddhartha ay ayaw talaga sa digmaan. Sumama sa kanya si General Bandaka at sinabing maaari siyang manatili at panuurin ang kanyang mga tauhan na bumabagsak mula roon. Sa sandaling iyon, ang isa sa kanyang mga tauhan ay naghatid ng isang palayok ng nakakasawi na lason sa kanya. Inilublab ni Bandaka ang kanyang mga palaso dito at sinabing walang kawal na mabubuhay kung siya ay tamaan nito. Tinanong ni Prinsipe Siddhartha ang general kung natutuwa siya sa nakikitang mga taong nasasawi, at sinabi ng general na oo, tulad ng isang uhaw sa dugo na baliw. Sa pag-alis ng general para ibalik ang takbo ng digmaan, kinukutya niya ang prinsipe, na sinasabing hindi ito mauunawaan ng isang duwag na katulad niya. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Chafra ay nagngangalit habang si Prinsipe Siddhartha ay pumapasok sa larangan ng digmaan. Parehong pinabagsak ni na General Bandaka at Chafra ang isang malaking bilang ng mga sundalo, habang si Prince Siddhartha ay tumungo sa paligid na sumisigaw na huminto ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita siya ng ilang kalaban na sundalo, at nang marinig ni Chafra na malapit na ang prinsipe, mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya.
Samantala, si Siddhartha ay napapalibutan ng mga sundalo ng kaaway habang ang kanyang sariling kasamahan ay nagpoprotekta sa kanya. Nakita ni General Bandaka si Chafra na papunta sa prinsipe at sinundan siya. Pinaputukan niya si Chafra ngunit nabigo at kinilala niya ang lakas ng bayani ng Kosala at sinabing hindi niya ito madadaanan ng mga ordinaryong taktika at nakabuo ng masamang ideya. Kinuha niya ang isang bangkay ng kaaway at inilagay ito sa kanyang harapan habang patungo kay Chafra, na nagpapanggap na isang kaalyado. Sa sandaling naunahan niya siya, pinaikot ni Bandaka ang kanyang kabayo patungo kay Chafra at inatake siya ng isang nakakalason na palaso. Ngunit sa halip na bumagsak, hinayla ito ni Chafra at bumaling pabalik, pinatumba si Bandaka sa kanyang kabayo. Pagkatapos nito, dumiretso siya kay Siddhartha habang si Bandaka ay nagtataka kung bakit hindi gumagana ang kanyang lason. Si Chafra ay sumusugod kay Siddhartha ng buong bilis. Ngunit sa pinakahuling sandali, tinitingnan siya ni Siddhartha na may mga mata na puno ng awa na may maringal na aura sa paligid niya. Pagkatapos ay tumalab na ang laso ni Bandaka at hindi na itama ni Chafra ang kanyang pag-atake. Habang nahuhulog siya sa kanyang kabayo, iniisip niya ang banal na presensya na naramdaman niya at kung paano tumusok ang mga mata ni Siddhartha sa kanyang kaluluwa, na nagpaisip sa kanya kung masasawi ba siya habang hawak pa rin ang kanyang mga pagsisisi. Nang makitang bumagsak si Chafra sa lupa, nanginginig mula sa lason, malakas na ipinagmalaki ni Bandaka na siya ang nagpabagsak sa general ng kaaway bago inutusan ang kanyang hukbo na durugan ang kalaban. Sa gayon, ang dalawang hukbo ay umatras, na naiwan lamang ang kasawian at pagdurusa. Bumalik sa tahanan ni Bude sa Kosala, sinabi ng pari na kumalat ang lason sa katawan ni Chafra at hindi siya maliligtas. Sa sandaling iyon, dumating si Malika at ang kanyang ama upang magtanong tungkol kay Chafra, at sumagot si Bude na magiging isang himala kung mabubuhay siya hanggang bukas. Nang marinig iyon, tumakbo ang isang ardilya na sinapian ni Tata patungo sa mga slums, kung saan siya bumalik sa kanyang katawan at sinabi sa kanyang ina na hindi na maliligtas si Chafra, na nagpapanik sa kanya at sinubukang tumakbo palabas upang makita siya bago maging huli ang lahat. Ngunit pumasok si Naradata at sinabing baka may alam na lunas ang kanyang amo. Dahil maaring lumipad si Tata sa Himalaya sa isang gabi gamit ang kanyang kapangyarihan, nag-aalok siya na ihatid ang mensahe. Naghanda ng liham si Naradata at binati si Tata ng magandang kapalaran. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming hayop, tumakbo siya ng milya-milya at pumailang lang sa langit at sa wakas ay nakarating sa templo ng monghe kung saan nabigla ang lahat habang lumilipad siya at lumapag sa harap ni Master Asita na may dalang sulat. Natigilan ang matandang monghe nang mabasa niya ito at naglakad patungo sa gilid ng burol sa labas, at direktang nagpadala ng espiritual na mensahe kay Naradata gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinagalitan niya ito sa pag-aaksaya ng buhay ng napakaraming hayop para lamang mailigtas ang isang binatang lalaki. Ngunit naninindigan si Naradata, na nagsasabing kailangan niyang iligtas si Chafra anuman ang mangyari. Nang marinig ito, binalaan siya ni Master Asita na siya ay magiging isang mabangis na hayop sa natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang parusa at sinabi sa kanya ang tungkol sa lunas. Mabilis na isinigaw ni Naradata ang antidote recipe sa ina ni Chafra bago nawalan ng malay at tumakbong parang aso sa ilang. Naluluha siya nang makita ito ngunit nakahinga siya ng maluwag nang malaman na mabubuhay si Chafra. Nang maglaon sa lugar ni Bude, nakiusap ang ina ni Chafra kay Bude na ibigay ang lunas kay Chafra. Pumayag naman siya at pagkatapos nilang ibigay ito sa kanya, namangha ang doktor nang makitang binuksan ni Chafra ang kanyang mga mata. Kasabay nito, tinanong ng asawa ni Siddhartha kung hindi siya natutulog dahil may bumabagabag sa kanya. Kaya, sinabi niya sa kanya na nakakaramdam siya ng kakilakilabot na makita ang mga taong nagkakasakit at nasasawi araw-araw. Habang wala siyang ginagawa, iniisip niya kung may maitutulong ba siya at dapat ba niyang baliwalain ang lahat. Tumayo siya at sinabing hindi man lang niya namalayan na puno ng paghihirap ang buhay dahil sa kanyang marangyang pagpapalaki bilang isang prinsipe. Habang kahit na ang mga Sudra ay mas alam ang tungkol sa mundo kaysa sa kanya, sinabi niyang determinado siyang tuklasin ang katotohanan ng mundo at pagkatapos ay sinabihan siya na huwag mag-alala at matulog. Bumalik sa mansyon ni Bude, ang ina ni Chafra ay nakakulong sa basement habang sinabi sa kanya ni Bude na si Lady Malika ay dumating upang makita siya.
Pagkatapos, kapag nag-iisa siya kay Chafra, pinaalalahanan niya ang binata na manatili sa kwento na siya ay anak ni Lord Bude at burahin ang lahat ng alaala ng kanyang buhay magsasaka. Nang marinig ito, naging kainahinala si Chafra at nagtataka kung bakit niya ito ibinalita ngayon. Ngunit nang marinig niya si Bude na sinasabi sa kanyang mga katulong na huwag banggitin ang babaeng nagdala ng panlunas, napagtanto niyang may mali. Sa basement, dalawang lalaki ang naghahanda para tapusin ang ina ni Chafra. Ngunit tumalon si Chafra at ibinagsak ang Chubby bago sinabihan ang payat na iwasan ang mga kamay sa kanyang ina. Nang marinig iyon, nagulat ang mga lalaki na tinawag ni Lord Chafra na ina ang isang magsasaka. Ngunit bago nila ito masabi sa iba, mabilis na hinugot ni Chafra ang kanyang espada at pinatahimik sila. Pagkatapos noon, niyakap siya ng kanyang ina at sinabing malaki na siya. Ngunit sa kanilang maayos na pagsasama-sama, napansin ni Chafra ang taong Chubby na sinusubukang tumakas at hindi siya napigilan. Sinubukan niyang habulin siya, ngunit bumukas ang kanyang mga sugat at kinailangan siyang buhatin ng kanyang ina sa hagdan. Sa oras na maabot nila ang tuktok, pinalibutan sila ng mga tauhan ni Bude at inakusahan si Chafra ng pagtatago na siya ay isang Sadra, habang tinawag siya ni Bude na isang talunan sa pagkabigo. Kinabukasan sa korte, tinanong ng hukom si Bude kung talagang hindi niya alam na si Chafra ay isang Sadre ng ampunan siya, at ang general ay nagsisinungaling ng walang pag-aalinlangan, na nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos nito, kinaladkad ng mga gwardya ang ina ni Chafra at inihagis ito sa sahig sa harap ng hukom, na nagtatanong kung siya ba talaga ang kanyang ina. Habang sinisikap ni Chafra na itulak ang mga gwardya sa galit, tinanggihan niya ang pag-aangkin at sinabing minsan niyang natagpuan ang batang lalaki sa isang larangan ng digmaan, kaya hindi ito anak ng isang Sadre na katulad niya. Tinanong ng hukom kung nagsisinungaling siya, ngunit inulit ng ina ni Chafra na hindi niya ito anak, na nagpadurog sa puso ng binata. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Chafra na hindi na niya kailangan pang magsinungaling at sinabing natutuwa siyang hindi na niya kailangang mabuhay sa takot na malantad. Pagkatapos ay tinanong ng hukom kung umaamin lang siya sa pagiging isang Sadra, at buong pagmamalaki niyang kinumpirma ito bago niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Nagulat ang hukom na itinapon ng binata ang kanyang marangal na katayuan at sinabing dapat niyang ikahiya ang kanyang dugo. Ngunit sinabi ni Chafra na naging maharlika lamang siya upang ihinto ang pagtrato na parang basura sa mga lansangan. Sa pamamagitan nito, inihayag ng hukom na si General Bude ay ilalagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay habang si Chafra ay itatapon mula sa kasala. Kaya naman malumanay nang umiti ang kanyang ina at nagpaalam. Gayunpaman, hinatulan ng hukom ng kasawian ang kanyang ina bilang isang halimbawa, na naging sanhi ng pagsabog ng galit ni Chafra. Siya ay sumigaw na ito ay hindi patas at iginiit na wala siyang ginawang mali, kahit na lumuhad siya at nagmamakaawa sa kanila na ipatapon siya kasama niya. Niyakap siya ng kanyang ina at sinabing ayos lang, ngunit umiiyak siya na ang pamumuhay tulad ng isang magsasaka ay walang kahulugan kung wala siya at nakikiusap sa hukom na tapusin din siya. Kinabukasan, isang malaking pulutong ang nagtitipon upang panoorin si Chafra at ang kanyang ina na naglalakad sa lungsod. Napansin ni Tata ang nangyayari at sinimulan silang sundan paakyat ng bundok. Sa itaas, malakas na idineklara ng kapitan na ang maruruming Sadra ay nararapat na parusahan dahil sa pag-aaksaya ng oxygen sa bawat paghinga, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon ang mga ito sa bangin. Ngunit biglang sumigaw si Tata at ginulo sila, sumisigaw na tumakas ang mag-ina. Gayunpaman, ang isang sundalo ay agad na naghagis ng sibat at pareho silang tinusok. Pagkatapos ng pagkislap ng panghuling ngiti sa isa't isa, nahulog sila sa kanilang kasawian. Sa kaibuturan ng lambak, kahit na nawala ang kanyang katinoan, si Naradeta ay nagdadalamati sa pagkasawi ng mag-ina na ginawa niyang walang saysay na hayop, habang si Tata ay tumatakbong umiiyak. Samantala, pabalik sa kaharian ng Shakira, ipinanganak ng asawa ni Siddhartha ang kanilang sanggol, at ang lahat ay masaya na makita ang isang bagong prinsipe na dumating sa mundo. Kasabay nito ang paglabas ni Siddhartha sa palasyo na ngayon ay tila isang tatay na sobra sa trabaho, iniisip na kahit araw-araw siyang nag-aaral ay hindi niya nararamdaman na malapit na siya sa katotohanang hinahanap niya. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng kamalayan na ang lahat ay tiyak na magdurusa anuman ang mangyari at nahihirapan siya sa paghahanap ng paraan upang matulungan ang iba.
Kaya ngayon ay naghahanap siya ng paraan para tanggapin ang katotohanang iyon nang hindi nabubuwal. Nang maglaon, habang siya ay nagmumuni-muni sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, sa wakas ay nagpasya siyang bitawan ang lahat upang mahanap ang kanyang sagot. Isang gabi, pinanood ni Siddhartha ang kanyang ama na natutulog ng mapayapa at humingi ng paumanhin sa pagsira sa kanyang tiwala sa pamamagitan ng pag-alis. Sa pamamagitan nito, tumungo siya sa kagubatan. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, ang isa sa kanyang mga katulong ay humabol sa kanya at humiling na bumalik siya. Sinabi ni Siddhartha sa lalaki na huminahon at iuwi ang kabayo. Sumunod, hindi makapaniwalang nakatingin ang lalaki habang inaalis ng prinsipe ang kanyang mag-agarang damit at alahas at sinabihan siyang dalhin ang lahat sa reyna. Ang lalaki ay kinakabahang nagtanong kung ano ang plano niyang gawin ngayon, at iniwan siya ni Siddhartha na ganap na natigilan sa pamamagitan ng paghawak ng isang talam at pag-ahit sa lahat ng kanyang buhok hanggang sa siya ay magmukhang isang pinakuloang itlog. Ibinigay niya ito sa lalaki at sinabing ibigay ito sa kanyang asawa kasama ang mensahe na babalik siya pagkatapos niyang matagpuan ang katotohanang hinahanap niya. Bumalik sa mansyon, hawak ng reyna ang kanyang mga gamit na may luha sa kanyang mga mata habang ang prinsesa ay umiiyak habang hawak ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahero at ibinalita na ang kaharian ng Kosala ay umaatake ngayon. Sa sandaling iyon, ipinatawag ng hari si Bandaka at sinabihan siyang manguna. Ngunit si Bandaka ay tumalikod sa kanya at sinabing gagawin lamang niya iyon sa kondisyon na siya ay papangalanan niya na susunod na hari. Pagkatapos ay sinubukan ng hari na pagsabihan siya, ngunit itinutok ni Bandaka ang kanyang espada sa kanya at nilinaw na tatapusin niya ang kanyang buhay kung hindi niya tatanggapin at pipilitin siyang gawin siyang susunod na hari ng Shakira. Sa larangan ng digmaan, sumulong ang napakalaking hukbo ng Kosala habang pinamumunuan ni Bandaka ang mga puwersa ng Shakira bilang bagong hari. Sa ilalim ng utos ng bagong hari, pinaulanan ng mga archer ng mga palaso ang kanilang kaaway at pinutol ang mga kawal habang papasok si Bandaka at pinababa ang mga lalaki sa kaliwat kanan. Pagkatapos ay sumugod ang mga sundalong Kosala kasama ang kanilang mga elepante at pinilit siyang umatras. Ngunit pinutol ni Bandaka ang kanilang mga arrow at sinasalamin pa ang mga ito bago tumalon sa ibabaw ng mga elepante sa kanyang kabayo at mabilis na tinapos ang mga ito. Binabaluktot niya ang kanyang mga kaaway at kinukutya ang mga ito sa pagiging mahina bago pumaslang ng isa pang sundalo at tumawa, habang sumisigaw na simula ngayon ay mas mabuting tandaan na nila ang pangalan ng kanilang bagong hari. Sa sandaling iyon, diretsyong lumipad ang isang sibat sa kanyang bibig at tinusok siya hanggang sa masawi, na minarkahan ang pagtatapos ng digmaan. Maya-maya, naglalakad si Siddhartha sa bundok ng mga katawan habang nakakaramdam ng matinding kalungkutan sa kalunos-lunos na kapalaran ng lahat at marahang ipinikit ang mga mata ni Bandaka. Pagkatapos nito, ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at buong pusong nananalangin para sa mga mahihirap na kaluluwang nawala. Pagkatapos ay lumayo siya sa kaharian na minsan niyang tinawag na tahanan. Samantala, sina Radha ay patuloy na naninirahan sa kagubatan na parang hayop, at sina Mega Ayla at Tota ay sinusundan din ang kanilang sariling daan. Sinimulan ni Siddhartha ang kanyang paglalakbay upang tuklasin ang isang tunay na landas habang binabantayan siya ng kanyang ina mula sa langit. Makalipas ang maraming taon, sa isang madilim na gabi, tinambangan ng isang gang ng mga bandido ang isang mangangalakal at ang kanyang kampo. Ang takot na mga lalaki ay tumakas habang ang pinuno ng gang, na lumalabas na isang ganap na nasa hustong gulang na si Tota, ay pinagtatawanan ang mga duwag. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng mga tauhan ni Tota matapos matuklasan ang mga mahahalagang kalakal ng mangangalakal. Si Mega Ayla ay bahagi rin ng kanyang gang, at iminumungkahi niya na dalhin nila ang pagnakawan sa kalapit na nayon kung saan sila tumutuloy, dahil sasalakayin muli ng Kosala ang kaharian ng Shakira. Sa pag-alala sa ginawa ng Kosala sa kanyang matalik na kaibigan, nanumpa si Tota na pagbabayaran niya ang kanilang mga krimen. Pagkatapos, napansin niyang may nakaupo sa isang bato at nalaman niyang isa lang itong monghe. Tinanong siya ni Tota kung kilala niya ang prinsipe ng kaharian ng Shakira na nagngangalang Siddhartha na iniwan ang lahat at naging monghe. Sinabi ni Tota na si Siddhartha ay isang talunan para sa paglayo sa isang buhay na marangyang buhay, ngunit ito ay nakakainis sa monghe at ipinaliwanag na ang mga estetik na monghe ay hindi sinasaktan ang kanilang sarili ng walang dahilan.
Ginagawa nila ito upang makakuha ng merito para sa kabilang buhay. Nang marinig ito, tinawanan lang siya ni Tata at nagbiro si Mega Ayla na gagawa siya ng isang perpektong aesthetic na monghe dahil ang buong buhay niya ay walang iba kundi ang pagdurusa. Pagkatapos nito, hinamon niya ang monghe at sinabi na kung talagang naniniwala siya na ang layunin niya sa buhay ay magdusa, dapat niyang sunugin ang kanyang mga mata tulad ng sa kanya upang patunayan ito. Nang marinig iyon, ang monghe ay kumuha ng sulo at lumuhad at walang pag-aalinlangan na itinulak ang nagninangas na sulo diretso sa butas ng kanyang mata. Kinabukasan, napansin ng isang mangangaso na masyadong tumubo ang buhok ni Siddhartha para sa isang monghe at inalok siya ng labaha at iniimbitahan pa siyang umuwi upang magayos. Pagbalik sa kanyang bahay, binigay niya kay Siddhartha ang isang bagong damit, na sinasabing ito lang ang maya-alok niya. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang monghe na may sunog na mata, humihingi ng tubig. Ipinakilala ni Siddhartha ang kanyang sarili habang ang monghe ay nagtataka kung siya ba ang prinsipe ng Shakira na narinig niya, at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Dipa. Pagkatapos nito, bumalik ang mangangaso na nagsasabing ang kanyang panganay na anak na si Asaji ay nais ding maging monghe at hiniling sa kanila na kunin siya bilang isang disipulo. Sinabi ni Siddhartha na hindi siya kumukuha ng anumang mga alagad sa ngayon at itinuro ni Dipa na malamang na gusto lang ng kanyang pamilya ng mas kaunting mga bibig na pakainin. Sa pag-alis nila, napansin ni Dipa si Siddhartha na nakatitig sa kanya at ipinaliwanag niya na sinunog niya ang kanyang mata upang patunayan kung gaano siya kaseryoso sa ilang mga nagdududa. Binanggit din niya na ang kanyang amo na si Naradata ay isinuko ang lahat at naging isang hayop upang mamuhay ng malinis na buhay na walang pagnanais. Sinabi ni Dipa na naniniwala siya sa aestheticism, na ang ibig sabihin ay lalo siyang naghihirap ngayon, mas magiging maayos ang susunod niyang buhay. Pagkatapos nito, nagpa siya silang magtungo sa aesthetic forest. Sa kanilang paglalakbay, napansin nila si Asaji na sumusunod sa kanila sa malakas na pagbuhos ng ulan. At sa isang punto, nang masugatan niya ang kanyang sarili gamit ang isang nakalalasong halaman at muntik ng malunod, tumalikod si Siddhartha at hinayla siya palabas. Habang naglalakad sila sa ilog, sinabihan ni Dipa si Siddhartha na iwanan ang bata dahil hindi siya makakarating. Ngunit patuloy siyang dinadala ni Siddhartha hanggang sa disyerto. Doon ay nakasalubong nila ang ilang sundalong kosala na nangangaso kasama ang kanilang batang prinsipe. Matapos tapusin ang isang USA, lumapit sila sa mga monghe at naramdaman ng batang prinsipe ang isang kakaiba sa titig ni Siddhartha, ngunit pagkatapos ay lumingon siya sa pag-aakalang sila ay mga regular na monghe lamang. Sa sandaling umalis sila, ipinaliwanag ni Dipa na ang bata ay talagang prinsipe ng Kosala na nagngangalang Viradaka na ipinanganak mula sa hari ng Kosala at isang aliping babae mula sa Shakira dahil niloko siya ng hari ng Shakira sa pamamagitan ng pagpapakita sa alipin bilang isang maharlika. Pagkatapos nito, ang mga monghe ay naglalakbay ng ilang araw sa pamamagitan ng mainit na init at makakapal na kagubatan sa kabundukan hanggang isang gabi nang makita sila ni Tata, at ng kanyang mga tauhan mula sa malayo at dumaan upang tanungin si Dipa kung kumusta na siya. Tahimik na tumalikod si Dipa, ngunit sinabi ni Siddhartha kay Tata na ang batang kasama nila ay nasa masamang kalagayan at nangangailangan ng paggamot ngayon. Nang marinig ito, dinala sila ni Tata sa kanyang kampo kung saan siya nagtitimpla ng halamang gamot para kay Asaji. Ipinaliwanag ni Tata na ito ay ginawa gamit ang ilang mga halamang gamot na nasa kamay niya at kung mayroon pa siyang kapangyarihan, mas marami pa sana siyang naipon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang ibon. Nagulat si Siddhartha nang malaman niyang maaari siyang sumanib sa mga hayop. At naalala ni Dipa ang kanyang master na si Naradata na minsang binanggit ang isang espesyal na batang lalaki na may parehong pangalan na maaaring magkaroon ng mga hayop ngunit hindi kailanman tumanda. Ipinaliwanag ni Tata na pagkatapos niyang mawalan ng kapangyarihan, bigla siyang lumaki at naging ganito. Sa pagtingin sa mahirap na kalagayan ni Asaji, hiniling ni Siddhartha kay Tata na magdala ng mainit na kutsilyo dahil gusto niyang putulin ang namamagang binti at sipsipin ang lason. Pagkatapos gamutin ang bata, dinala ni Tata ang kutsilyo upang isara ang sugat sa pamamagitan ng pagsunog nito at nagkaroon ng seizure dahil sa sakit. Sa sandaling iyon, huminto ang kanyang puso at ang kanyang espiritu ay napadpad sa isang kakaibang kaharian kung saan nagpakita ang ina ni Siddhartha at sinabi sa kanya na hindi pa siya nakatakdang masawi, at kailangan niyang sundan si Siddhartha sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating ang kanyang huling araw.
Bumalik sa tent, si Siddhartha ay nagsasagawa ng chest compression hanggang sa muling magsimula ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, pumasok si Mega Ayla sa tent na may dalang panggatong upang tanungin si Tata kung sino ang mga bisita. Nang makita siya, tinawag ni Siddhartha ang kanyang pangalan at ibinaba niya ang kahoy sa sandaling makilala niya ang boses nito. Habang nanginginig ang dalawa, nanginginig ang boses niya habang nagtatanong kung bakit siya naroon. At humingi ng paumanhin si Siddhartha na hindi siya maaaring maging dakilang hari na inaasahan niya. At sa pagkainis, tumakbo siya palabas ng tent. Samantala, parehong nagulat sina Tata at Dipa nang malaman na si Siddhartha ang nawawalang prinsipe. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Tata na siya ay hinahanap niya dahil pinaslang ng mga sundalong kasala ang kanyang ina at kapatid na babae, kaya naman labis niyang kinasusuklaman ang mga ito. Ngunit dahil kulang siya sa katayuan, kailangan niya ng tulong ng hari para magsimula ng digmaan. Matapos mailabas ang lahat ng kanyang galit, hiniling ni Tata kay Siddhartha na maging hari at maghiganti para sa kanya. Ngunit sinabi ni Siddhartha kay Tata na maghintay ng 10 taon habang naghahanap siya ng kahulugan bilang isang monghe, at nangakong babalik sa kanyang kaharian kung hindi niya mahanap ang mga sagot na hinahanap niya. Kinaumagahan, biglang nagising si Asaji mula sa isang bangungot at sinabing may paparating na buhawi. Habang tumatakbo ang maliit na batang lalaki sa nayon upang bigyan ng babala ang lahat, si Tata at ang iba ay nagdududa sa kanyang pag-aangkin, ngunit si Asaji ay patuloy na tumatakbo sa pamayanan, sumisigaw para sa lahat na lumikas kaagad. Biglang nagpakita ang isang buhawi at gumagalaw patungo sa mga bahay, na sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito nang walang awa. Iniligtas ni Asaji ang isang batang lalaki at samilong sa pagdaan nito. Nang matapos ito, nagulat si Siddhartha at ang iba pa na may nagpakita na buhawi. Pagkaraan ng ilang oras sa hindi kalayuan sa kaharian ng Mag-ada, tinanggap ng hari si Asaji sa kanyang korte. Tinanong ni Asaji ang hari kung ano ang nais niyang malaman. At kapag tinanong ng hari kung ano ang kanyang hinaharap, sinabi ng bata ang kasawian. Lahat ay nagalit at sumigaw sa bata. Ngunit pinatahimik sila ng hari at tinanong kung sino ang papaslang sa kanya. Inosenteng sinabi ni Asaji na aatakehin siya ng kanyang anak sa loob ng 30 taon at haharapin din ito ng banal na parusa pagkatapos nito. Nang marinig iyon, masiglang sinabi ng hari kay Asaji na nakakuha din siya ng propesya na nagsasabing masasawi siya kapag bumilang siya ng 3. Ngunit ang bata ay patuloy na nakangiti at sumasayaw sa paligid. Habang ang hari ay nagbibilang hanggang 3, tinawag ni Asaji ang isang bantay at nang ang bilang ay tumama sa 3, isang ahas ang bumaba mula sa itaas. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang ang sibat ng gwardya ay tumusok sa ahas at ang bata ay hindi nasaktan. Nang makita iyon, napagtanto ng hari na makikita ni Asaji ang hinaharap at sinabi ng bata na hindi pa ito ang oras para masawi siya. Pagkatapos nito, ngumiti siya at ipinahayag na masasawi siya sa loob ng 4 na taon, 4 na buwan, at 4 na araw. Hiniling sa kanya ng hari na manatili bilang kanyang tagapayo, ngunit tumanggi ang bata, sinabi na ang kanyang layunin ay sundin si Siddhartha hanggang sa araw na siya ay masawi. Nagulat ang hari nang marinig iyon at nagtanong kung nasaan si Siddhartha, at sinabi sa kanya ni Asaji na siya ay kasalukuyang nasa kabundukan ng Pandava patungo sa estetikong kagubatan. Nang gabing iyon, nagsama ang hari ng isang hukbo at umakyat sa bundok kung saan nadatnan niya si Dipa na nagmumuni-muni habang nakabitin na nakabaligtad. Tinanong siya ng hari kung siya si Siddhartha, ngunit itinalaga siya ni Dipa kay Siddhartha na mahinahong nagmumuni-muni sa gilid. Pagkatapos batiin si Siddhartha, lumuhad ang hari at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang kaharian bilang kanyang tagapayo at nag-alok pa ng kalahati ng kanyang kaharian bilang kapalit. Ngunit sinabi sa kanya ni Siddhartha na siya ay magdurusa kung maabyutan siya ng kasakiman at gusto niya ng higit pa sa kailangan niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging monghe. Nang marinig iyon, nalungkot ang hari habang ibinabahagi niya na ang kasawian ay hindi maiiwasan. Ngunit sinabi sa kanya na ang kanyang sariling anak ay kukunin ang kanyang buhay sa loob ng 30 taon. Dahil sa takot sa kasawian, naniniwala siyang mailigtas siya ni Siddhartha mula sa kapalarang iyon. Ngunit umiling si Siddhartha at nilinaw na hindi niya kayang gamutin ang kanyang takot sa kasawian sa ngayon. Gayunpaman, umaasa siyang makahanap ng pagtakas mula sa takot na iyon sa kanyang paglalakbay sa aesthetic forest.
Ang kanyang sagot ay nagbibigay kasiyahan sa hari at ang lalaki ay bumabati sa kanya ng swerte. Pagkatapos nito, si Asaji at ang dalawang monghe ay naglalakbay ng ilang araw sa malupit na kagubatan, tumutulong sa iba at nagmumuni-muni araw-araw hanggang sa makarating sila sa kagubatan ng mga estetik na monghe. Sa sandaling pumasok si Deepa sa kagubatan, siya ay nasa sabik. At nang tumungo si Asaji sa isang magandang lawa, talagang natakot siya nang may lumabas na lalaki na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Deepa na ang pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig, pagbitin sa isang puno, at paglilibing ng buhay, pati na rin ang pag-iisa sa isang kabaong, ay ang rurok ng estetik na pagsasanay. Pagkatapos nito, sinimulan ni Siddhartha ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa mga tinak, sa gabi sa mga lobo at maging sa mga bagyo, umaasa na ang paghihirap na ito ay haantong sa kaliwanagan. Lumipas ang ilang buwan, at isang araw ay tinanong niya si Deepa kung bakit niya minarkahan ang puno, at ipinaliwanag ng bata na may ngiti na minarkahan niya ang bawat araw ng taon sa isang puno at sa ikalimang puno siya ay masasawi. Tinawag ni Siddhartha na baliw iyon at tinanong siya kung hindi siya natatakot sa kasawian, na sinasabi ng bata na siya ay, ngunit wala siyang kontrol dito. Nang marinig iyon, humanga si Siddhartha at tinanong siya kung paano siya nabubuhay araw-araw nang walang takot. At sinabi ng bata na ang kanyang layunin sa buhay ang nagpapanatili sa kanya, tulad ng layunin ni Siddhartha na muling ipanganak bilang isang bagay na mas dakila kaysa sa tao at iligtas ang lahat. Ngunit kapag tinanong niya kung paano niya mailigtas ang lahat, tahimik na ngumiti si Asaji. Sa paglipas ng mga taon, ipinagpatuloy ni Siddhartha ang kanyang estetik na pagsasanay hanggang sa isang araw ay sumisigaw siya habang nakabaon sa ilalim ng mainit na buhangin, at tinuruan siya ni Deepa na ang sakit ay magdadala sa kanya sa kaligtasan. At nang tanungin ni Siddhartha ang baliw na monghe kung sinasabi niya sa kanya na masawi, kinumpirma ito ni Deepa, na sinasabi ang kanilang layunin ay maging malaya sa kanilang tiwaling katawan ng tao. Nagulat si Siddhartha sa narinig at sinabi sa monghe na ayaw niyang masawi. Ngunit ang lokong monghe ay nagalit at inutusan siyang magsanay hanggang sa siya ay masawi. Nang maglaon, iniisip ni Siddhartha kung ang pagpapahirap sa kanyang sarili ay talagang paraan upang mailigtas ang sangkatauhan habang ang kanyang katawan ay napapahirapan. Isang araw, nagpakita si Tata at nakitang halos sawi na si Siddhartha, nakabaon pa rin sa ilalim ng buhangin. Hinukay niya siya at dinala sa malapit na ilog at binuhusan siya ng tubig. Nang magising si Siddhartha, sinabi sa kanya ni Tata na hindi niya makikitang masawi siya mula sa ilang kawalang muwang na pagsasanay. Pagkatapos nito, pinaupo niya siya sa lilim ng isang puno at binigyan siya ng prutas, ngunit tinanggihan ito ni Siddhartha dahil siya ay nag-aayuno. Sinabihan siya ni Tata na kumain pa rin, ngunit pagkatapos ay dumating si Deepa at ang iba pang mga estetikong monghe at sinabihan siyang ihinto ang paggambala sa kanyang pagsasanay at umalis. Sa sandaling iyon, napansin ni Tata ang ilang usok na nagmumula sa kanyang barong-barong at tumakbo ito, nag-aalala tungkol kay Mega Ayla, at nakahanap ng isang grupo ng mga monghe na may mga sulo, na tinawag siyang traidor at sinunog ang barong-barong. Hinampas sila ni Tata at nagmamadaling pumasok, at mabilis na sinunggaban si Mega Ayla at hinayla siya palabas roon kaagad bago masira ang barong-barong. Kinagabihan, binisita siya ni Siddhartha para tanungin kung ayos lang sila ni Mega Ayla. At sinabi sa kanya ni Tata na siya ay may sakit na hindi man lang siya makagalaw or makausap, kahit na pumunta sila dito para iligtas siya. Nang marinig iyon, nakaramdam ng kilabot si Siddhartha, at pumasok siya sa loob kahit na pinakiusapan siya ni Mega Ayla na lumayo. Matapos makita ang kanyang kakilakilabot na kalagayan, siya ay lumuhod at nanalangin para sa kanya. Kinabukasan, sinabihan siya ni Deepa na mag-concentrate sa panahon ng kanyang pagsasanay dahil napansin niyang hindi mapigilan ni Siddhartha ang pag-iisip tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Siddhartha na hindi niya kakayanin na makita siyang nahihirapan. At sinabi ni Deepa na nakakahiya para sa isang mananampalataya na monghe na matakot sa kanyang sakit. Ngunit sinabi ni Siddhartha na walang monghe sa kagubatan ang dumaan sa sakit na kanyang dinaranas. Samantala, dinalhan ni Tata si Mega Ayla ng pagkain, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi niya sa kanya na iwanan siya dahil wala na siyang pag-asa at magiging malaya siya kapag siya ay pumanaw. Nang marinig iyon, niyakap siya ni Tata at nangakong gagawa siya ng paraan para mailigtas siya habang tahimik na pinagmamasdan sila ni Siddhartha mula sa labas.
Kinabukasan, binuksan ni Asaji ang kabaong ni Siddhartha at tinanong niya ang bata kung wala na talagang paraan para iligtas si Mega Ayla. Ngunit sinabi sa kanya ni Asaji na iligtas niya siya tulad ng ginawa niya noong siya ay may sakit sa pamamagitan ng pagsipsip ng lason. Sa sandaling marinig iyon ni Siddhartha, siya ay sumugod sa gabing iyon at sinimulang higupin ang lason, na ikinababahala ni Tata na siya mismo ang makakahawa ng sakit. Ngunit si Siddhartha ay nagpatuloy sa buong gabi hanggang sa mailabas niya ang bawat piraso nito. Kinaumagahan, nilaktawan niya ang kanyang pagsasanay at lumabas upang tingnan si Mega Ayla, na ikinagalit ni Dipa. Bumalik sa kuweba, natagpuan ni Siddhartha na ganap siyang nakabawi. Habang umiiyak si Mega Ayla at pinasalamatan siya ni Tata, biglang nagpakita si Dipa at ang iba pang mga monghe at ibinalita na yumay na sila sa kawalang galang ni Siddhartha at sinabihan siyang umalis. Gayunpaman, sumabat si Tata at idineklara na sa halip ay aalis sila at sinabi kay Siddhartha na hindi na siya maghihintay na bumalik siya at maging hari para sa kanyang paghihiganti upang maipagpatuloy ni Siddhartha ang kanyang pagsasanay sa kapayapaan. Sinabi niya na nawala ang kanyang galit nang makita niyang gumaling si Mega Ayla at ngayon ay naiintindihan niya na ang layunin ni Siddhartha ay higit na mahalaga. Sinabi ni Mega Ayla kay Siddhartha na natutuwa siya na umibig siya sa kanya, kahit na ang mga mata niya ay napinsala dahil iniligtas niya ang kanyang katawan at puso, at dahil doon ay pareho silang umalis. Habang si Tata ay nagsabi kay Siddhartha na maging isang dakilang monghe at gawin siyang kanyang unang alagad. Nang gabing iyon, sa hangganan ng kaharian ng Shakira, nagulat ang mga sundalo nang makita ang 12-dosenang mga tolda na nawasak sa loob ng ilang segundo ng isang hukbo ng mga elepante na yumuyurak sa lahat ng bagay, na sinusundan ng alon pagkatapos ng alon ng mga kawal ng Kosala. Inihahampas ng batang prinsipe ang kanyang mga elepante sa tarangkahan habang inutusan niya ang kanyang pinakamalaking mandirigma, si Yot Ala, na umatake. Ginagamit ng malahalt na higanti ang mga elepante bilang stepping stools at inilulunsad ang sarili sa hangin bago binasag ang kanyang mace sa dingding at hinati ito hanggang sa ibaba. Iyon ay nagbubukas ng daan para sa hukbo ng Kosala na sumugod sa likuran niya, kung saan nililinis ni Yot Ala ang harapan. Inatake ng mga sundalong Kosala ang mga archer ng kaaway na parang mga langaw at sinunog ang mga tore ng bantay habang pinapaslang ng mga kawal at Yot Ala ang lahat ng nakikita. Nang makita ang kaguluhan, isang chubby na maharlika ang tumakbo sa hari at hinihimok siyang tumakas. Ngunit tumanggi siyang iwanan ang kanyang mga tao. Samantala, sinabi ng asawa ni Siddhartha sa kanyang anak na si Raola na kapag natapos na ng kanyang ama ang kanyang misyon, tiyak na darating siya upang iligtas sila. Sa labas, itinapon ni Yot Ala ang mga sundalo sa isang tabi at agad na sinisira ang sinumang sumusubok na atakihin ang prinsipe sa isang suntok bago siya sinundan ng mas malalim sa kastilyo. Sa pagsikat ng araw, karamihan sa mga puwersa ng Shakira ay napawi at inaangkin ni Viradaka ang tagumpay. Mamaya sa gabing iyon sa Aesthetic Forest, sinabi ni Asaji kay Siddhartha na masasawi siya sa susunod na kabilugan ng buwan. Ngunit nahihirapan si Siddhartha na paniwalaan ito dahil sa hitsura ng batang lalaki. Hinulaan ni Asaji na kakainin siya ng buhay ng mga lobo, ngunit ipinangako ni Siddhartha na paprotektahan siya kahit na ano paman. Nang maglaon, nang nagmumuni-muni si Siddhartha, nahulog si Asaji sa isang bangin habang sinusubukang magnakaw ng mga itlog mula sa isang pugad. Kaya, siya ay nagmamadaling bumaba sa pinakamabilis na kanyang makakaya, para lamang makita ang batang lalaki na nakaligtas sa pamamagitan ng pagbagsak sa mga palumpong. Sumunod, ang bata ay muntik nang malunod sa isang ilog, na nagpapanik na naman sa kanya. Ngunit ito ay lumalabas na isang hindi nakakapinsalang takot. Gayon, ang gabi ng kabilugan ng buwan ay dumating, at iniisip ni Siddhartha kung masasawi ba talaga ang bata gaya ng kanyang hinulaan, kahit na matapos niya itong itali sa isang puno. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang kuneho ang gumagapang at kumagat sa mga lubid. At sa oras na mapansin niya, wala na ang bata. Hinahanap niya si Asaji sa lahat ng dako habang inaakay ng kuneho ang batang lalaki sa ilang mga palumpong, pagkatapos ay nahulog siya sa isang dalisdis at napunta sa harap mismo ng isang grupo ng mga gutom na sanggol na lobo. Sa pagtingin sa mga gutom na tuta ng lobo, ngumiti si Asaji at inalagaan sila at sinabing pupunuin niya ang kanilang mga tiyan sa lalong madaling panahon bago humiga sa harap nila para dumating ang kanilang mga magulang at gumawa ng piging mula sa kanya. Pagkatapos noon, naabutan ni Siddhartha at nalaglag katulad niya.
Ngunit ang pagkakita ng mga lobo na pinupunit ang kanyang maliit na kaibigan ay nag-iiwan sa kanya ng takot. Sa gulat, tumakbo siya pabalik ng mabilis hanggat kayang buhatin siya ng kanyang manipis na mga binti at dumapo muna siya sa damuhan, kung saan siya napaiyak at nagsimulang umiyak ng malakas. Sa sandaling iyon, natagpuan siya muli ni Deepa at ipinagpatuloy ang pagsasanay ni Siddhartha ng mas malupit kaysa dati, kahit na sinusunog siya sa isang pagkakataon. Nang makitang may natitira pa siyang buhay, itinali siya ng baliw na monghe sa isang puno at hinayaan siyang kainin ng mga buwiter. Ngunit iyan ang nagpapahirap sa kanyang mga kapwa monghe kaya kinaligan nila siya at sinabing sapat na ang kanyang nagawa. Tumanggi si Siddhartha na huminto kahit na pagkatapos ng 10 araw na walang inuming tubig, na nagpapaniwala kay Deepa na naabot na niya ang rurok ng pagiging monghe. Pagkatapos nito, nagsimulang magnilay-nilay si Siddhartha sa isang bangin sa ilalim ng nasusunog na araw at nagpatuloy sa isang mabagyong gabi, na umaawit sa kanyang isipan na dapat siyang maging isa sa kanyang kapaligiran. Isang araw, tinatangay ng hangin ang kanyang payat na katawan sa talon. Ngunit kapag wala siyang nararamdaman, iniisip niya kung sa wakas ay sumanib na ba siya sa kalikasan at kung ito na nga ba ang rurok ng atheism na binanggit ni Deepa. Gayunpaman, habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na umiikot sa isang hindi kilalang kaharian, kung saan narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabi sa kanya na ang buhay ni Asaji ay sinadya upang ituro sa kanya ang katotohanan na ang lahat ng buhay ay bahagi ng isang ikot. Nang marinig iyon, nawalan siya ng pag-asa, ngunit inutusan siya nitong mabuhay. Pagkatapos niyang magising, nakita niya ang isang mangkok ng sopa sa harap mismo ng kanyang mukha, at pinaluha siya nito. Sa una, sa tingin niya ay si Asaji ang nagdala nito, ngunit ito pala ay isang mabait na babae mula sa isang kalapit na nayon. Sa sandaling nagpasalamat siya sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay, lumakad siya sa kagubatan at sinundan siya ng lahat ng mga hayop habang tinatawag niya silang magkasama, ibinabahagi ang aral na batas ng kalikasan para sa isa na kainin para sa kaligtasan ng iba. Tulad ng nangyari kay Asaji at sa mga lobo, ngunit ang mga tao lamang ang kumonsumo sa isa't isa dahil sa kasakiman, at iyon ang tunay na dahilan ng pagdurusa. Kasabay nito, sa kaharian ng Kosala, nilitis ang Haring Shakira kung saan iginiit niya na hindi na kailangan ng anumang karahasan. Ngunit ang prinsipe ng Kosala ay nanumpa na hinding-hindi niya patatawarin ang mga Shakira at si Siddhartha ay masasawi sa kanyang kamay. Bumalik sa kagubatan, aalis na si Siddhartha nang pigilan siya ni Deepa at tinanong kung aalis na ba talaga siya sa kagubatan. Matapos itong kumpirmahin ni Siddhartha, nanumpa ang lalaki na hihijitin niya siya sa pagpapahirap sa sarili at patunayan na ang atheism ay ang katotohanan. Ngunit pinagtatalunan ni Siddhartha na napagtanto niya na ang matinding paniniwala ay walang kabuluhan, kung kaya't siya ay mamumuhay na ngayon ng balanseng buhay kung saan tinatahak niya ang gitnang landas sa pagitan ng pagdurusa at kasiyahan. Napagtatanto na pinili ni Siddhartha ang sarili niyang landas, inamin ni Deepa ang pagkatalo. Bumalik sa hangganan ng Kosala, ang mga Shakir ay pinilit na magtrabaho hanggang sa sila ay bumagsak or pinaslang araw-araw upang masiyahan ang baluktot na puot ng prinsipe, habang ang nakakulong na hari ay naririnig ang hiyawan ng kanyang mga tao mula sa loob ng kanyang selda. Samantala, ang ama ng prinsipe ay nagalit isang araw at hiniling na malaman kung bakit niya ikinulong ang kanyang sariling ina kasama ang mga alipin ng Shakira, kung saan sinabi lang ng bata na siya ay isang maruming alipin ng Shakira. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na siya pa rin ang kanyang ina, ngunit naninindigan siya na ang paggawa ng exception para sa pamilya ay magiging isang masamang halimbawa. Nang gabing iyon, binisita ni Yot Ala ang inaalipin na ina ng prinsipe sa bilangguan upang dalhin ang kanyang pagkain mula sa pagdiriwang, ngunit hindi niya sinasadyang nalaglag ang mangkok, kaya pumuslit siya sa kanyang napakalaking ulo at nangakong magdadala ng isa pa. Binalaan siya ng reyna na huwag nang babalik dahil nasa lugar siya ng mga aliping babae, ngunit mas nagalit si Yot Ala at sinabing palalayain niya ito dahil siya ang reyna. Ngunit pinigilan siya ng ginang, at sinabing magdudulot ito ng higit na gulo sa kanyang anak. Pagkatapos ay tinanong ni Yot Ala kung bakit siya ikinulong ng prinsipe. Kaya ipinaliwanag niya na siya ay nagkasala ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang katayuan noong siya ay nag-asawa. Ngunit iniisip pa rin niya na isa itong dakilang babae, alipin man or hindi.
Iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata noong nagkaroon ng kakapusan sa pagkain sa kanyang nayon at ang kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ina ng alipin, ay malupit na dinurog sa ilalim ng isang elepante upang bawasan ang bilang ng mga bibig na dapat pakainin, at siya ay naiwang nag-iisa nang wala sila. Nang marinig iyon, tinawag siya ng reyna na isang mabuting anak ngunit muling binalaan siya na huwag maging mabait sa kanya dahil iyon ay gagawin siyang target ng lahat. Gayunpaman, naniniwala si Yot-ala na pakikinggan siya ng prinsipe. Ngunit nang kausapin niya ang prinsipe sa bandang huli bilang kapalit sa pagdadala sa kanya ng pagkain, pinahampas siya ng prinsipe habang nakadina sa lupa at sinabihan siyang tumigil na sa pag-uugaling talunan. Sa pagkainis, tinanong ni Yot-ala ang prinsipe kung bakit niya ikinulong ang sarili niyang ina, at sumagot siya na kailangan niyang parusahan ito sa pagsisinungaling at pagdadala ng maruming dugo ng Shakira sa kanyang mga ugat. Matapos siyang insultuhan pa ng prinsipe, nagalit si Yot-ala at pinutol ang kanyang mga tanikala bago lumabas ng kastilyo. Bumalik sa kanyang silid, naalala ng prinsipe kung paano nagbibiro ang lahat tungkol sa kanya bilang anak ng isang maruming alipin ng Shakira, at kung paano siya itinulak ng panlilibak na iyon na isakripisyo ang lahat sa paghahangad ng kapangyarihan. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip ng isang mensahero na nagpaalam sa kanya na nahanap na nila si Siddhartha. Nang marinig niya iyon, agad siyang umalis kasama ang isang hukbo upang manghuli sa kanya. Sa sandaling mahanap nila ang monghe, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan si Siddhartha at sinabi sa kanya na pinahirapan niya ang kanyang pamilya at dahil doon ay pagbabayaran niya ito ng kanyang buhay. Pagkasabi niyon ay naghihintay ng reaksyon ang bata. Ngunit napakatahimik ni Siddhartha at sinabihan siyang tapusin ang kanyang buhay kung gusto niya. Nang makitang kalmado ang pagkilos ni Siddhartha, ipinahayag ng bata na tatapusin niya ang lahat ng mahal niya. Ngunit mahinahong itinanong ni Siddhartha kung ang paghihiganti ay magpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang madilim na pag-iisip ay malamang na nagpapanatili sa kanya sa gabi, at tinatamaan nito ang prinsipe kung saan ito nasasaktan. Anuman, nagpasya siyang iugoy ang kanyang espada upang angkinan ang kanyang ulo. Ngunit sa sandaling iyon, tumama ang kidlat mula sa langit at ginawa siyang itapon ang espada, na damapo sa harap ni Siddhartha. Pinulot ito ng monghe at lumapit sa prinsipe sa kanyang nakakatusok na titig na nakakatakot sa lahat ng mga kawal na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Siddhartha na ang mga madilim na kaisipang ito ay nagpapahirap sa kanya ng higit sa anumang pagpapahirap, at iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang buhay ay lubhang nakakaawa. Nang marinig iyon, kinuha ng prinsipe ang kanyang espada at umatras sa kahihiyan. Pagbalik sa kanyang silid, naalala niya ang mga mata ni Siddhartha, at ang nakakahiyang pagkatalo ay lalong nagpapasigla sa kanyang puot. Sa sandaling iyon, isang mensahero ang nagdala sa kanya ng kakilakilabot na balita na ang isang sakit ay pumupunit sa mga babaeng alipin at kakalat sa palasyo sa lalong madaling panahon. Kaya, hinihimok niya siya na magpasya kung dapat nilang sunugin ang lahat. Matapos makita ang kaguluhan sa ibaba at pag-isipan ito, inutusan siya ng prinsipe na sunugin ang mga ito. Samantala, sa labas ng bilangguan, si Yot-ala ay kumakain ng ilang merienda nang bigla niyang marinig ang lahat na nagdulot ng kaguluhan tungkol sa isang sunog sa malapit. Nang mapagtantong nagmumula ito sa quarters ng mga babae, nagmamadali siyang pumunta doon habang tinatabi ang bawat gwardya na humaharang sa kanya. Binasag niya ang pader at hinahanap kung saan-saan ang reyna habang hindi pinapansin ang sumisikat na apoy. Pagkatapos niyang mahanap siya, binasag ng higanti ang kanyang paraan palabas at lumaban sa harap ng gate ng kastilyo, kung saan binasag niya ang isang malaking butas sa dingding at tuluyang umalis sa kaharian. Malayo sa kagubatan, nagulat ang reyna na iniligtas siya ni Yot-ala. Ngunit sinundan ni Viradaka si Yot-ala at natagpuan sila malapit sa isang lawa. Noong una, masaya si Yot-ala na dumating siya upang tulungan ang kanyang ina. Ngunit ang makita ang parehong anyo ng awa sa kanyang mga mata ay nagpagalit sa prinsipe na ipinahayag niya na ang utos upang simulan ang apoy ay kanya, at pagkatapos ay umalis pagkatapos utusan si Yot-ala na palayasin ang babae. Nang marinig iyon, nagbitiw si Yot-ala sa tungkulin at tinawag ang prinsipe na malamig ang loob, ngunit sinabihan ng kanyang ina ang higanti na huminahon at hayaan ito para sa kanyang kapakanan. Natahimik si Yot-ala sa narinig at lumakad palayo sa kanya sa kanyang mga bisig.
Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa ilalim ng nakakapasong araw, hinayaan niya itong magpahinga sa ilalim ng isang rock formation kung saan tinanong niya ito kung bakit niya ito tinulungan, at masaya siyang sumagot na ipinaalala nito sa kanya ang kanyang ina. Sinabi niya na ito ay isang mabait na ginang tulad niya at iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong maging kanyang bagong ina. Napakasaya niya nang marinig iyon. Hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang kanyang mukha at tiniyak sa kanya na hindi siya matatakot dahil siya ay isang mabuting bata, na ikinagulat ni Yot-ala dahil tinawag siya ng lahat na halimaw sa buong buhay niya. Tinanggal niya ang kanyang maskara at dahan-daang lumingon para ipakita ang maamo niyang mukha. At sinabi sa kanya ng reyna na malugod siyang hahalili sa kanyang ina. Sa pag-iisip tungkol sa isang masayang buhay kasama ang kanyang bagong ina, si Yot-ala ay naging tunay na masaya at itinapon ang kanyang maskara. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, nang makabalik siya na may dalang mga prutas sa kanyang mga bisig, nakita niya itong walang malay at ibinagsak ang lahat sa lupa. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nasawi at nagsimulang umiyak ng malakas, ang kanyang mga hiyawan ay umaalingaw sa kaparangan. Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang katawan sa isang mahabang distansya sa kagubatan kung saan hinuhukay niya ito ng isang libingan na may mga luhang umaagos mula sa kanyang mukha, habang marahang inilalagay siya sa loob. Nang gabing iyon, natutulog siyang nakayakap sa kanyang libingan. At kinabukasan, nagsimula siyang gumala ng walang patutunguhan sa iba't ibang lupain at lungsod, nakaramdam ng kalungkutan at pagkabalisa at hindi makatulog sa gabi, tulad ng prinsipe, na ngayon ay malungkot din. Isang gabi, sa wakas ay sumuko siya sa kawalan ng pag-asa at tumalon sa isang talon. Ngunit kahit na iyon ay nabigo upang wakasan siya, dahil ang kanyang napakalakas na katawan kahit papaano ay nakaligtas sa pagkahulog. Sa matinding paghihirap, nakiusap siya sa Panginoon ng kulog na hampasin siya at wakasan ang kanyang pagdurusa, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay naglalakad siya sa ilog hanggang sa paglubog ng araw nang bigla niyang napansin ang isang bagay na kumikinang sa malalim na kagubatan sa unahan. Doon niya nadatnan si Siddhartha na kalmadong nagmumuni-muni sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumalapit at lumuhad sa harapan niya, sinasabing gusto na niyang masawi dahil siya ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Tahimik na nagtanong si Siddhartha kung bakit siya hindi nasisiyahan, kung saan ipinaliwanag ni Yot-ala na ang kanyang mga tunay na magulang ay dinurog ng isang elepante, at nawala ang kanyang pangalawang ina sa sakit na kasing bilis ng pagkuha niya sa kanya. Nang marinig iyon, malumanay na tumugon si Siddhartha na ang kanyang mga magulang ang tunay na malas. Ngunit hindi iyon pinansin ni Yot-ala at galit na nagtanong kung bakit hindi pinarusahan ang prinsipe na nagpabeya sa sarili niyang ina. Si Siddhartha ay mahinahong nakikinig sa kanya at pagkatapos ay sinabi na ang prinsipe ay ang pinaka-nagdusa dahil bilang isang prinsipe na ang ina ay isang alipin, kailangan niyang kumilos ng malamig sa buong oras at panoorin itong pumanaw ng walang magawa. At ngayon kailangan niyang mabuhay na may dugo ng libo-libo at ng sarili niyang ina sa kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, si Prinsipe Viridaka ay nagmamadaling pumunta sa libingan ng kanyang ina at nakipag-away sa ilang mga hayana mula dito bago siya mabilis na hinukay na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Niyakap niya ang malamig na katawan nito at nagmamakaawa na sabihin sa huling pagkakataon ang pangalan ng walang utang na loob na anak, at patawarin ito dahil wala siyang ibang magagawa kundi maging kasing lamig na kailangan niyang pamunuan ang kaharian ng hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Bumalik sa kagubatan, mahinang inulit ni Siddhartha na walang duda na ang prinsipe ay isa sa mga pinakakapuspalad na lalaki sa kaharian. Ipinagpapatuloy niya na bilang isang taong nakakaalam ng pagdurusa, dapat na maunawaan ni Yot-ala ang sakit ng iba ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Nang marinig ang lahat ng ito, ang higanti ay nakaramdam ng parehong lungkot at galit sa parehong oras, at hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw bago ito ibinagsak sa lupa sa pagkainis. Pagkatapos, dahan-daang ipinatong ni Siddhartha ang kanyang mainit na kamay sa balikat ng higanti at ibinahagi na nawalan din siya ng kanyang ina ilang sandali lamang matapos siyang ipanganak, ngunit dahil ipinanganak siya nito, nagawa niyang makilala siya ngayon. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng buhay ay may layunin, at mayroong isang maselang ugnayan sa pagitan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kung si Yot-ala ay hindi umiral, ang balanseng iyon ay maalis na, at sa gayon siya ay mahalaga. Sinabi niya na tinutupad niya ang kanyang layunin at naiimpluwensyahan ang maraming buhay sa pamamagitan lamang ng pag-iral. Nang marinig na may halaga ang kanyang buhay, natigilan si Yot-ala.
Ipinaalala sa kanya ni Siddhartha na nagligtas siya ng maraming tao at binigyan siya ng halimbawa ng kanyang tunay na mga magulang noong una nila siyang nakita. Pagkatapos ay nagdala siya ng kaligayahan sa ina ni Prinsipe Viridaka sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan sa kanya at sa wakas sa prinsipe mismo, na ngayon ay makakapagpahinga ng malaman na ang kanyang ina ay pinakitunguhan ng isang tao. Nang may luha sa kanyang mga mata, muling itinanong ni Yot Ala kung ang isang tulad niya ay pinahihintulutang mabuhay pagkatapos magkaroon ng dugo ng marami sa kanyang mga kamay, at tiniyak sa kanya ni Siddhartha na ayos lang. Ang pagdinig nito ay nagpabalisa ng husto sa higanti kaya tinawag niya si Siddhartha na isang dakilang tao at hiniling na maging kanyang alagad. Ngunit mapagpakumbabang itinanggi ni Siddhartha, ipinaliwanag na siya ay isang estudyante pa rin sa pagsasanay at sa kalagitnaan ng pagdudusa, tulad ng kanyang sarili. Kaya tulad ni Tata, nakiusap si Yot Ala sa kanya na gawin siyang kanyang unang alagad kapag natapos na ang kanyang pagsasanay at nanunumpa siyang maghihintay hanggat kinakailangan. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay at umalis. Sa sandaling iyon, si Siddhartha ay nabigla sa lahat ng kanyang sinabi at nagtataka kung ano ang eksaktong dumating sa kanya sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, ang araw ay nagsimulang sumikat, at nakita ni Siddhartha ang matandang lalaki na minsan niyang nakita sa kanyang pagkabata na napapalibutan ng ningning nito. Sinabi sa kanya ng matanda na siya ay naliwanagan at binigyan siya ng titulong Buddha, na nangangahulugang Awakened One. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang misyon ay ipalaganap ang kanyang mga turo sa sangkatauhan hanggat may buhay at turuan ang mga tao kung paano mamuhay. Sa sandaling iyon, ang espiritual na kaharian ay nakikita ni Siddhartha. At isang pamilyar na boses ang nagpapaliwanag na ang mga tao ay tulad ng mga bulaklak ng lotus sa pagsilang, namumulaklak ng walang limitasyong potensyal. Ngunit isang trahedya na napakaraming magagandang bulaklak ang nawala sa putikan. Kaya naman tungkulin niya bilang Buddha na tulungan ang mga bulaklak na iyon na mamulaklak, at malugod na tinanggap ni Siddhartha ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Hindi nagtagal, pinalaya ni Prinsipe Viridaka ang mga aliping Shakira, habang si Tata, Mega Ayla, at ang mga monghe ay nagpapatuloy sa kanilang buhay. At si Siddhartha ay naglakbay sa mahabang paglalakbay bilang Buddha upang iligtas ang sangkatauhan.